Kabanata 101. Ngumiti si Richard at maikling ipinaliwanag ang nangyari. Mayroon ka bang medikal na kasanayan? Talaga? Hindi mo naman ako niloloko ha? Ipinahayag siya ni Ariel. Sorpresa. Habang hinihintay na mag-green ang traffic light sa intersection, lumingon siya at tumingin kay Leo N na may kainahinalang ekspresyon, na para bang nakatingin siya sa isang alien. Nagkibit balikat si Richard. Aba, sa tingin mo ba wala akong ibang gagawin kundi ang lokohin ka? Hindi pa rin ito binili ni Ariel. Siguro hindi, pero kung sanay ka sa medisina, bakit mo pipiliin na magtrabaho sa kumpanya bilang small-time secretary sa halip na bilang doktor sa ospital? Pakiramdam niya ay hindi ganap na nagsasabi ng totoo si Richard. Si Richard ay uminom ng maraming alak kasama si Jensen sa hotel kanina, at ang kalasinggan. Dahan-daang lumapit sa kanya. Bahagyang namula ang kanyang mukha at sinabing, kung hindi ka naniniwala na mayroon akong dical skills, mapatunayan ko ito sa iyo on the spot. Paano? Labis na naguluhan si Ariel. Hindi sumagot si Richard. Lumapit siya kay Ariel at tinitigan ang napakarilag nitong mukha. Nang lapitan siya ni Richard, bumangga sa mukha ni Ariel ang amoy ng alak kasama ang napakakapal na aura ng pagkalalaki. Medyo na-turn off si Ariel sa amoy ng alak, pero for some reason, medyo masarap ang amoy ng malabong alcoholic tea and kapag hinaluan ng masculine pheromones ni Richard. At least, hindi siya na-turn off o tumanggi dito. Ikaw, bakit ka nakasandal sa akin? Namula si Ariel dahil sa matinding titig ni Richard at maging ang pintig ng puso niya ay nagsimulang bumilis ng hindi maipaliwanag. Miss Summers, kung tama ang analysis ko, ilang araw ka palang naregla, di ba? Palihim na tanong ni Richard. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nakipagtalo si Ariel sa kanya dahil sa isang maliit na bagay 2 araw na ang nakakaraan. As it turned out, nagkaroon ng premenstrual syndrome si Ariel nitong mga nakaraang araw. Paano mo nalaman? Natigilan si Ariel. Ang kanyang pagkabigla ay inalis sa kanya ang kanyang kakayahang makita na may isang bagay na hindi tama. Patunay yan ng kakayahan ko. Nasabi ko lang sa pagmamasid sa iyong kutis. Bukod sa pagkakaroon mo ng regla, ang iyong katawan ay may posibilidad na magdusa mula sa dysmenorrhea. Sa mga araw na mayroon kang regla, paminsan-minsan ay makakaramdam ka ng pananakit ng tiyan, na kung minsan ay napakatindi na ito ay nagiging hindi mabata. Pagkatapos ay nagpatuloy si Richard, nakakaayos pa rin ngayon. Sa oras na mawala ang iyong virginity at magkaroon ng steady sex life sa iyong kasintahan, ang iyong dysmenorrhea ay magiging mas madalas at masakit. Pinaliwanag niya ito ng napakahusay na halos kaladkarin niya si Ariel sa isang pag-uusap tungkol sa mga misteryo ng katawan ng tao. Palibhas ay kalmado at reserbadong karakter na siya palagi, sa pangkalahatan ay pigilin niya ang paggawa ng gayong direktang pahayag. Gayunpaman, ang kasiya siyang pakikipag-chat niya kay Jensen sa hotel kanina ay hindi namamalayang nag-udyok sa kanya na uminom ng mas maraming alak kaysa karaniwan. Iyon ang nagpabago sa kanyang kababalaghan. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, binibigkas niya ang anumang pumasok sa kanyang isip at hindi na matino upang magkaroon ng kamalayan sa kagandahang asal. Tumahimik ka. Namula bigla ang magandang mukha ni Ariel at sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang mali sa usapan. Masyadong pribado para sa kanya ang paksang binanggit ni Leo. Bilang isang purong babae, hindi niya matiis na marinig ang matapang at direktang komento ni Richard. Ito ay halos kapareho ng paggawa ng mga nagmumungkahi na komento upang asarin siya. Bagamat naging impulsive siya sa tuwing may regla siya, nanatili pa rin siyang kalmado at nananatili. Namula siya sa kahihiyan ng mga sandaling iyon at wala nang ibang gusto kundi ang humanap ng butas sa lupa na masisilungan. Si Richard ay ganap na nakatuon sa kanyang kalagayan at hindi napansin ang awkward na kapaligiran. Patuloy niyang pinayuhan si Ariel, dysmenorrhea might end. Posibilidad na ito ay maging mas seryoso sa hinaharap, hanggang sa maaapektuhan ang iyong kakayahang magkaanak. Kabanata 102. Pero huwag kang mag-alala. Susulatan kita ng Race 8 ngayon. Hanggat sinusunod mo ang mga tagubilin at umiinom ng C-herb sa loob ng 3 magkakasunod na araw, ginagarantiya ko na gagaling ang iyong kondisyon.
Nakita ni Richard na panulat at papel lang ang nasa loob ng sasakyan, kaya kinuha niya ang mga iyon at isinulat ang press script ayon. Ikaw, Og. Sa sobrang hiya at hiya ni Ariel, gusto na lang niyang sugulin si Richard at kagatin si Richard. Dumating ang kanyang mga manliligaw dahil sa kanyang kahusayan sa iba't ibang aspeto, ngunit hindi siya tinukso ng M hanggang sa dumating si Richard. Sa sandaling ito, naging berde ang ilaw sa intersection, at ang lahat ng sasakyan sa likod niya ay bumusina sa kanya upang mapagod sa pagmamaneho. Dahil wala pa rin si Ariel sa tamang pag-iisip, bigla siyang natapakan ng gas. Pidol na nauna niyang pinaandar ang sasakyan sa harap. Pagkatapos ng tuluyang pagtawid sa intersection ay agad na pinaandar ni Ariel ang sasakyan sa gilid ng kalsada at doon ay pinaroda. Katatapos lang isulat ni Richard ang race 8 noon. Tumangala siya, sumilip sa bintana, at tumingin ng kakaiba kay Ariel, bakit hindi ka nagmamaneho, Miss Summers? Bakit bigla kang tumigil? Baliw ka. Lumabas ka sa kotse. Galit na tanong ni Ariel. Ano? Bakit mo ako sinasabihan na bumaba kung hindi pa tayo nakakarating sa kumpanya? Natulala si Richard. Confused. Bababa ka ba o hindi? Huwag mo akong sisihin sa paghahampas ko kung hindi ka lalabas ng sasakyan. Pulang-pula ang mukha ni Ariel. Kumuha siya ng isang bote ng mineral water sa loob ng sasakyan at saka ibinato iyon kay Leon. Iniwasan ni Richard ang bote ng tubig at mukhang hindi masyadong nasisiyahan. Ano bang nangyayari sa iyo, Miss Summers? Bakit ka ba nabaliw bigla? Ikaw ang baliw. Labas! Lalong nag-init si Ariel at halos street ang ekspresyon nito na para bang mapapatay siya. Hindi nakayanan ni Richard ang pananakot mula sa mga mata ni Ariel, kaya't malungkot siyang lumabas ng sasakyan. Hindi na naghintay pa ng isang segundo si Ariel nang iuntog niya ang kanyang paa sa accelerator at nagmaneho paalis. Ang mga babae ay maaaring hindi makatwiran kung minsan. Umiling si Richard at may pagtatampo sa mukha. Kahit noon pa man, hindi niya maintindihan kung ano ang ginawa niya para masaktan siya. Sa pagkakaalam niya, mabait siyang sumubok at mag-alok ng lunas para sa kalagayan ni Ariel, ngunit sa halip na pahalagahan ang kilos nito, pinalayas siya nito sa kotse. Ito ay simpleng hindi makatwiran. Ang mas ikinalungkot niya ay iniwan siya ni Ariel habang nasa kalagitnaan ng rush hour, kaya nahirapan ng H. Pupunta ako ng taxi dahil siya ay nasa isang pedestrian mas kaunting kalsada kung saan ang mga taxi ay karaniwang hindi humihinto para sumakay. Mga pasahero. Higit pa rito, hindi siya nag-download ng anumang road-hailing software sa kanyang cellphone, na epektibong naging imposibleng mag-order ng sakay. Naiwan na walang pagpipilian, si Richard ay nakalakad lamang sa direksyon ng kumpanya. Sa kabutihang palad, nakasakay siya ng taxi pagkatapos ng 10 minutong paglalakad. Bumalik sa kumpanya, tumayo si Ariel sa gate at hawak ang kontrata sa kanyang kamay. Naghintay siya at naghintay, Huminahon ang kanyang emosyon noon, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagsisisi at pag-aalala sa. Ang pinakamalaking pagsisisi niya ay ang pag-iwan niya sa kanya ng walang kasama sa kabila ng kanyang matapang na pagkilos na makakuha ng hustisya para sa kanyang Mas nag-aalala siya na hindi pa nagpapakita si Richard pagkatapos ng lahat ng oras na iyon. Iniisip niya kung nagkita siya pagkatapos na maiwan sa gilid ng daan. Sa lalong pag-aalala ni Ariel, may huminto na taxi sa entrance ng kumpanya at lumabas si Richard sa kotse na may maasim na ekspresyon. Nang makitang ligtas at maayos na si Richard, lihim na nakahinga ng maluwag si Ariel at tuluyang kumalma ang kanyang pagkabalisa. Ano ang tagal mo, Richard? I waited long for you. Si Ariel, nagmamadaling sumalubong sa kanya at nagsalita na parang sinisisi siya ng bahagya. Ang pisngi mo para sabihin yan. Paalis na ang lahat sa trabaho at rush hour na ngayon. Ang swerte ko naman na nakasakay pa ako ng taxi habang naglalakad ako dito. Kabanata 103. May hinanakit na ekspresyon si Richard na mas mukhang babae kaysa lalaki. You deserve that for telling me all that stuff, tumawa si Ariel, natuwa sa galit na ekspresyon ni Richard.
Hindi sinasadyang uminit ang kanyang magandang mukha nang maalala ang panunukso ni Richard. Consider ko na lang ang sarili kong malas kung ganoon. Masaya ngayon. Nanatiling nagtatampo ang ekspresyon ni Richard at dir-diretsyong naglakad papasok ng kumpanya nang hindi lumilingon. Na-realize ni Ariel na mali siya sa nangyari kanina, kaya tumakbo siya palapit kay Richard at hinayla ang braso nito sabay sabing, "Okay, okay. Alam kong nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad, okay. Please wag ka nang magalit sa akin. Humihingi ka ng tawad sa akin. Seryoso ka ba?" Nagulat si Richard kaya inangat niya ang ulo niya at tinignan si Ariel nang may pagdududa. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya na may taong kasing yabang ni Ariel ang magkukusa para humingi ng tawad sa kanya. Ito ay halos imposible tulad ng nakikita ang araw na sumisikat mula sa kanluran. Namula si Ariel, "Seryoso ako. At salamat din sa pagtulong sa akin sa WIT group. Hindi kailangan salamat. Magkaibigan naman kami eh. Dapat magtulungan ng magkakaibigan." Ngumisi si Richard. Si Ariel's apology was very sincere, at bilang isang tao na hindi magdaramdam ng sama ng loob, ang anumang bakas ng kalungkutan sa kanyang puso ay nawala lahat. "Oo. Tama ka. Magkaibigan tayo." Ngumiti si Ariel ng napakatamis na maihahalin tulad. Ang mislan at magagandang pamumulaklak ng 100 bulaklak. She was the same as Iris in the sense na wala sa kanila ang maraming totoong kaibigan. Dahil dito, hindi maipaliwanag na ikinatuwa siya nang marinig ni Ian na itinuturing siya bilang isang kaibigan at hindi isang ordinaryong kasamahan. "Halika na. Let's go meet Iris and give her the contract." Nakangiting sabi ni Ariel. Si Richard ang nakakuha ng kontrata at walang intensyon si Ariel na kunin ang alinman sa kanyang kredito. Ang dahilan kung bakit siya tumayo sa kumpanya upang hintayin siya ay tiyak na gusto niyang makilala si Iris kasama niya. Tumango si Richard, at sabay silang pumasok sa office building. Bagamat after hours na alam ni Richard na mag-o-overtime si Iris sa kumpanya hanggang sa maayos ang kooperasyon. Malamang na nandoon siya hanggang alas 9 ng gabi. Sa conference room ng kumpanya, kinuha ni Iris ang ilan sa mga high-level executive na makipag-overtime sa kanya at talakayin ang balangkas ng pakikipagtulungan. Sa sandaling iyon, ilang araw na lang ang natitira bago ang bagong yugto ng kooperasyon. Dapat magdisenyo ng plano ang kumpanya sa lalong madaling panahon upang maipatupad ito sa sandaling mapirmahan ang kontrata di. Dalawang plano ang naisip. Ang una ay para sa pakikipagtulungan sa West Praise Group, at ang pangalawa ay para sa pakikipagtulungan sa WIT Group. Gayunpaman, alam ng lahat na may maliit na pag-asa na maabot ang pakikipagtulungan sa WIT Group, kaya ang pesimismo sa direksyong iyon. Itinuro pa ng maraming tao na ang pagdidisenyo ng isang plano sa paligid ng WIT Group ay isang kumpletong pag-aaksaya ng oras at lakas. Habang abala ang lahat sa pag-uusap, narinig ang tunog ng mga yabag papalapit sa conference room. "Sorry, medyo late ako dumating. Kababalik ko lang mula sa pakikipag-usap sa pakikipagtulungan sa West Praise Group. Mr. Daval, maaari ko bang tanungin kung ano ang kinalabasan ng talakayan tungkol sa aming mga kita?" Hindi napigilan ng isa sa mga high-level executive na magtanong. Maging si Iris ay sumulyap sa kanya. Bagamat binigyan niya ng 2 araw sina Michael at Richard para isagawa ang kani-kanilang negosasyon, alam ng lahat na Biyernes iyon at ang sumunod na 2 araw ay katapusan ng Linggo. Ang pamamahala ng maraming kumpanya ay sarado tuwing Sabado at Linggo, at ang tagumpay. Malapit na ang rate ng pakikipag-ayos sa isang kontrata sa katapusan ng Linggo. Ang buong kalahating araw ng hapong iyon ay ang pinakamagandang oras para isagawa ang mga negosasyon, dahil ang pagkabigo na dumating sa Kabanata 104. Hindi kita binaygo, Miss Young. Pagkatapos ng ilang hirap at pagpupursige, ang West Praise Group sa wakas ay gumawa ng konsesyon. Pumayag sila sa pagbabawas ng tubo ng 5%, at pinirmahan na ng kanilang general manager ang kontrata. Magkakabisa kaagad ito basta't pipirmahan mo ito. Mayabang nang umiti si Michael at iniharap ang dokumentong nasa kamay niya kay Iris.
Ito ay walang iba kundi isang kontrata sa West Praise Group. Nakakamangha. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang pakikipag-ayos ni Mr. Davao. Binubuhay niya ang kanyang reputasyon bilang isang propesyonal na talento sa pagbebenta at ang haligi ng hinaharap ng aming kumpanya. Talaga. Si Mr. Davao ay napakahusay, kaya't ang pangkalahatang tagapamahala ng West Praise Group ay handa akong pirmahan ito ng maaga. Hindi ito isang bagay na maaaring makamit ng sinumang random na tao. Ang mga executive ng kumpanya ay nagbuhos ng papuri kay Michael at binigyan siya ng kanilang selyo ng pag-aproba. Mabuti ang ginawa mo, Mr. Davao. Salamat sa iyong pagsusumikap. Tumango si Iris bilang pagpapatibay sa kakayahan ni Michael. Nambobola mo ako, Miss Young. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa kumpanya. Hindi ko matanggap ang lahat ng kredito para sa kung paano naging maayos ang mga bagay-bagay. Ang tagumpay ko ay hindi maliit na bahagi dahil din sa iyo, Miss Young. Ang iyong pananaw at karunungan ang nagbigay ng kinakailangang gabay para sa akin, ngumiti si Michael ng mahinhin at sinamantala ang pagkakataong magbutlak. Lahat ay gustong makinig sa mga papuri, at kahit alam ni Iris na pinupuri siya ni Michael para sa kapakanan nito, nakaramdam pa rin siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Mukhang nasa kamay na ni Mr. Davao ang tagumpay sa pagkakataong ito. Sobrang tinansya ni Mr. Wolf ang kanyang kakayahan sa pagtaya kay Mr. Davao. Naabot na ni Mr. Davao ang isang matagumpay na negosasyon, ngunit walang balita mula sa batang iyon. Paano niya may kukumpara ang sarili niya kay Mr. Davao? Naghihintay lang siyang ma-kick out sa kumpanya. Naalala ng lahat ang taya sa pagitan nina Richard at Michael, at tiningnan nilang lahat si Richard nang may paghamak dahil naniniwala silang natalo na si Richard. Nakangiti si Michael sa limelight, at mula sa kanyang ekspresyon, malinaw na nasa Cloud9 siya. Ang pinakamagandang senaryo para sa kanya ay kung si Richard ay nagpakita kaagad upang maipakita niya kay Richard kung ano ang mukhang pinagtutuunan ng paghanga ng lahat. Miss Young, dahil nagawang bawasan ni Mr. Davao ang ating kita sa loob ng pinakamababang hanay na handang pasanin ng ating kumpanya, naniniwala ako na dapat nating ituon ang ating mga talakayan sa planong makipagtulungan sa West Praise Group. Sayang ang oras natin kung pag-uusapan din natin ang plano para sa Wheat Group. Sumasang-ayon ako. Ang oras ay mahalaga, at masyado itong kumukuha ng ating atensyon sa paghahanda ng dalawang magkaibang plano na may magkaibang direksyon. Walang kwenta. Ang ilan sa mga high-level executive ay gumawa ng kanilang panukala, na hindi nagtagal ay nakatanggap ng suporta at pag-aproba ng iba pang mga executives. Huwag magmadali na baliwalain ang kooperasyon ng Wheat Group. Nangako akong bibigyan ng 2 araw si Mr. Wolf at Miss Summers. Maaaring posible pa rin para sa kanila na masiguro ang pakikipagtulungan sa loob ng takdang panahon, Iris. Nakasimangot sa kanilang mungkahi, ngunit ang kanyang boses ay kulang sa pananalig dahil hindi siya kumbinsido sa kanilang tagumpay. Miss Young, kung mapurol man ako, alam nating lahat na imposible ito. Walang saysay na magkaroon ng anumang hindi makatotohanan. Oo, ang aming kumpanya ay gumugol ng napakaraming enerhiya at mapagkukunan 2 taon na ang nakakaraan, at nagpadala kami ng maraming mataas na antas na executive, kabilang si Mr. Davao, upang subukan at makakuha ng kontrata sa Wheat Group. Nabigo pa rin. Si Richard ay isang maliit na sekretarya na walang propesyonal na kaalaman ngayon. Paano siya magtatagumpay sa pagkuha ng kontrata? Nag-offer ng view ang lahat at natahimik lang si Iris nang marinig iyon. Alam niyang tama ang lahat. Hinarap ni Richard at Ariel ang isang mahirap na hamon sa pagkamit ng matagumpay na negosasyon, at ang posibilidad na maliit. Kung patuloy na pipilitin ni Iris ang pagsasaayos ng plano para sa posibilidad na iyon, sasayangin lang niya ang mahalagang oras ng lahat sa kumpanya. Kabanata 105. Habang nag-iisip si Iris kung tatanggapin o hindi ang mga opinyon ng lahat, bumalik sina Richard at Ariel at pumasok sa conference room matapos itong itulak. Well, bumalik si Mr. Wolf. Nagtataka ako kung paano napunta ang negosasyon sa pagitan mo at ng Wheat Group.
Sa paghusga sa iyong pulang mukha, dapat ay sobrang nahihiya kapag katapos na wala kang naabot sa negosasyon. Tumawa ng nakakaloko si Michael. Posible iyon. Maraming mga high-level executive din ang tumawa kasama nila. Bago pa makasagot si Richard, ilang mga executive ng kumpanya na mas malapit sa kanya ang mabilis na na-realize na mali pala ito. Hoy, amoy alak siya. Ang pahayag na iyon ay parang isang bombang halos sumabog sa isipan ng lahat ng nasa conference room. Ano? So pulang-pula ang mukha niya dahil sa pag-inom niya. At hindi dahil nahihiya siya. Ang bawat isa ay nagpalitan ng mga natulala na tingin sa isa't isa hanggang sa huli nilang naunawaan ang nangyari. Seryoso ba siya? Lumabas siya para uminom sa pagkukunwari na may negosasyon. Ito ay hindi propesyonal. Hindi na ako pumayag. Ang lakas ng loob niyang umiinom sa oras ng trabaho. Galit na galit ang lahat kaya sunod-sunod na batikos ang ibinato nila kay Richard. Bagamat matapos na ang mga oras, kahit na ang pinakamukulat na empleyado ay maaaring maghinala na si Richard ay nalasing habang nasa trabaho. Ano bang problema mo, Richard? Sinabi ko sa iyo na sumama kay Ariel sa week group at pag-usapan ang pakikipagtulungan sa kanila. Hindi ko sinabing lumabas ka at uminom. Iris. Nanginginig sa galit, at ang kanyang mukha ay kasing pangit ng dati. Alam niyang walang karanasan si Richard sa mundo ng negosyo at hindi niya inaasahan. Upang maging matagumpay sa pagtiyak ng pakikipagtulungan sa week group. Gayunpaman, hindi niya kailanman pinangarap na gagawa si Richard ng mas masahol pa. Ang pag-inom habang nasa trabaho ay ganap na hindi mapapatawad na pag-uugali, kung isa sa alang-alang kung gaano kalubha ang isang impluwensya at epekto nito. May isip kung gaano siya galit. Ako. Natigilan si Richard dahil hindi niya inakala na ang pag-inom ng kaunting alak ay magbubunga ng galit ng publiko. Natahimik siya sandali at hindi alam ang isasagot. Buti na lang at mas malinaw ang isip ni Ariel kaysa sa kanya. Miss Young, hindi ba normal na kumain at uminom kapag nakikipagnegosasyon sa mga kliyente? Ano bang masama sa konting pakikisalamuha? Si Ariel ay labis na naguguluhan kung bakit si Iris ay gagawa ng ganoong kalaking kaguluhan ng hindi malinaw. Dahilan. Ikaw, tumingin si Iris kay Ariel na hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung bakit susubukan ni Ariel na ipagtanggol si Richard. Hindi pa rin niya banggitin ang pagpayag sa kanya na uminom at gumawa ng kalokohan ng hindi man lang huminto sa age. Gustong malaman ni Iris kung ano ang nangyayari sa mundo. Matatanggap pa rin niya kung mababaliw si Richard, pero talagang katawa-tawa kung sumama rin si Ariel sa kanya. Huwag mong pilitin ang sitwasyon, Miss Summers. Habang ang imbitasyon ng isang kliyente sa isang pagkain ay nasa saklaw o relasyon sa negosyo. Wala ni isa sa inyo ang nakakuha ng karapatang makipagtulungan sa week group, at maging tapat tayo, pareho kayong milya-milya ang layo at nag-e-enjoy kayo sa oras ng kumpanya. Galit na sumigaw ang ilang high-level executive habang hinahampas nila ang mesa at tumayo. Oo, bakit ka nakikihalubilo kahit hindi mo pa napag-uusapan ang deal? Miss Young, hindi lang pag-aaksaya ng resources at oras ng kumpanya ang ginawa ni Richard. Isa rin itong malubhang paglabag sa mga patakaran at regulasyon ng kumpanya. I suggest ang sukdulan paghamak. Kabanata 106. Dahil si Richard ang nagboluntaryong mamatay sa pagkakataong ito, hindi niya naisip na ibigay kay Richard ang anumang bagay kay Richard. Gusto. Tama iyan. Masama ang nangyari. Kailangan natin siyang tanggalin. Kung hindi, paano gagana ang kumpanya sa hinaharap kung natututo ang aming mga empleyado mula sa kanyang pagsusulit? Galit na galit ang lahat ng mga nakatataas, at tinugon nila ang sinabi ni Richard. Maasim ang ekspresyon ng mukha ni Iris. Si Richard ang kanyang tagapagligtas pagkatapos ng lahat. Ayaw niya. Napaalisan si Richard dahil sa maliit na bagay. Gayunpaman, mahirap harapin ang galit ng lahat. Kung patuloy niyang protektahan si Richard, paano niya haharapin ang mga nakatataas sa kumpanya? Tumahimik ka. Sino ang nagsabi sa iyo na hindi nakuha ni Richard ang pakikipagsosyo sa week group? Nagpapalagay ka lang ng mga bagay para sa iyong sarili.
Galit na sigaw ni Ariel bilang depensa ni Richard. Ano? Nakakuha na ba kayo ng partnership sa Wheat Group? Nagulat ang lahat. Lahat ng M ay tumingin sa isa't isa na may pagdududa at pagkalito. Biglang bumagsak sa kakaibang katahimikan ang maingay na meeting room. Tama, nakapag-usap na kami ni Miss Summers ng collaboration. Si Mr. Wick ang nagyaya sa amin na lumabas para kumain. Nagawa naming pumirma ng kasunduan sa hapagkainan. Normal lang ang gastos sa negosyo. Hindi ko kailanman ginamit ang mga pondo ng kumpanya para sa aking sarili, ni hindi ako lumabag sa alinman sa mga tuntunin o regulasyon ng kumpanya. Galit na galit ang boses ni Leon. Bago yun, pakiramdam ni Richard ay medyo nagkamali siya, ngunit pagkatapos ng sinabi ni Ariel, siya sa wakas ay tumugon. Sinigurado na niya ang kasunduan. Ang pagkain at pag-inom ay nasa larangan lamang ng mga regular na gastusin sa negosyo. Wala siyang nilabag. Haha. Inimbitahan kayong lahat ng chairman ng Wheat Group para kumain. Niloloko ba ako ng tenga ko? Miss Summers, lasing ka pa ba? Anong biro? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagkaroon ng hiyawan ng tawanan at pangungutya. Na-intimidate sila ni Ariel kanina at inisip na nakuha ni Ariel at Richard ang partnership sa Wheat Group. Parang kalokohan lang ang sinasabi ni Richard. Paano maaaring mag-imbita ang isang tao sa antas ng chairman ng Wheat Group ng isang hindi gaanong mahalagang sekretarya para sa isang meal? Hindi ba biro iyon? Anong pinagtatawanan mo? Totoo lahat ng sinasabi ko. I can tell you that. Hindi lang si Mr. Wick ang pumirma sa agreement, but he was also willing to give our company a 10% discount of the price. Nangako pa siyang i-extend ang kontrata minsan kada 3 taon. Ito ang kasunduan. Galit na inilabas ni Richard ang dokumento at ibinigay. Kay Iris. Haha. 10% discount at extension. Hindi ako makapaniwala na may isang bagay na kahanga-hangang umiiral sa mundo. Mr. Wolf, sino ka sa tingin mo? Hindi mo ba naisip na napahiya mo ang sarili mo? Kung hindi ka pa rin matino, I'd suggest that Miss Young give you a permanent holiday. Sa ganoong paraan, ikaw ay magiging isang. Tumawa si Michael sa isang napakalaking paraan na para bang narinig niya ang pinakanakakatawang biro sa mundo. Nagtawanan din ang ibang executives. Lahat sila ay nakahawak sa kanilang mga tiyan at some-andal. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Iris. Akala niya lasing lang si Richard at hindi naniwala sa sinabi ni Richard. Kabanata T06. Magsasalita si Ariel ng padalos-dalos. Pagkatapos nito, habang nagtatawanan ang lahat, matyaga niyang binaliktad ang kontrata ng detalyado. Lumingon ang ekspresyon niya. Excitement. Hoy, ay totoo ba ang kontratang ito? Kabanata 107. Hindi makapaniwala si Iris sa kanyang mga mata. Talagang. Tumango si Ariel at sinabing. Laking gulat niya nang imungkahi ni Elder Wick ang mga katagang iyon. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Iris ng mga sandaling iyon. Mabuti, napakabuti. Ito ay kamangha-manghang. Ariel, ang galing mo. Nakakuha ka ng kasunduan sa Wheat Group. Why gumawa ka ng milagro? Si Iris, na laging hindi kapani-pani walang kalmado, ay talagang napatalon sa tuwa. Agad niyang binalot ng mahigpit na yakap si Ariel sa harap ng lahat. Alam niya na si Richard ay walang anumang katalinuhan sa negosyo, at hindi isang propesyonal. Walang paraan na may isip niya na si Richard ang nakakuha ng deal. Akala niya ay gawa ni Ariel ang lahat. Ano? Posible kayang totoo ang kasunduan? Napatulala si Michael. Lahat ng iba pang executive ay natulala din. Imposible yan. Miss Young, baka nagkakamali ka. Si Michael ay may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Mabilis niyang kinuha ang kontrata mula sa mesa at tumingin ng ilang beses. Nang makita niyang personal itong pinirmahan ni Elder Wick, pati na rin ang selyo ng kumpanya ng Wheat Group, para siyang tinamaan ng kidlat. Nakaugat siya sa pwesto. Tingnan din natin. Ang ibang mga nakatataas ay hindi naniniwala dito. Kinuha nila ang kontrata sa mga kamay ni Michael at ipinasa ito.
Totoo ang kontrata. Ang WIC Group ay hindi lamang sumang-ayon sa isang extension, binigyan pa nila kami ng isang 10% na diskwento, walang kalakip na mga string. Ay hindi ba masyadong hindi ka panipaniwala? Nanlaki ang mata ng lahat. Lahat sila ay nakabuka ang kanilang mga bibig ng napakalawak na sila. Ay halos umabot sa lupa. Nagulat silang lahat sa nilalaman ng kontrata. Lahat sila ay mga profesional. Naunawaan nilang lahat kung gaano kalaki ang pakinabang ng kontrata sa kumpanya. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat ng tawanan at pangungutya. Ang buong eksena ay nakulong sa isang kakaibang katahimikan. Ariel, ang galing mo naman this time. Napakahusay ng ginawa mo para sa kumpanya. Tuwang-tuwa si Iris. Hindi ka pani-paniwalang malawak ang ngiti sa kanyang mukha. Miss Young, na-misunderstood mo ang mga bagay-bagay. Ang pakikipagtulungan sa WIC Group ay pawang salamat sa Mr. Wolf. Wala akong ginawa. Hindi ako mangangahas na kunin ang kredito. Umiling si Ariel. Ano? Ariel, huwag ka nang magbiro. Si Richard ay hindi isang profesional. Paano ito naging trabaho niya? Nagulat si Iris at punong-puno ng hindi makapaniwala. Tama iyan. Miss Summers, sinusubukan mo bang ibigay ang credit kay Mr. Wolf? Ang ekspresyon ni Michael. Naalala niyang mabuti ang pastahan nila ni Richard. Kung si Ariel ang magsesecure ng taya, siya. Kahit papaano ay mayroon pa ring puwang para sa talakayan. Gayunpaman, kung ang kasunduan ay sinigurado ni Richard, tapos na siya. Miss Summers, professional tayong lahat dito. Dapat nating gawin ang mga bagay ayon sa aklat. Sinadya mo bang tulungan si Mr. Wolf dahil sa taya? Iyon ay magiging hindi patas kay Mr. Deval. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan ang buong nakapirma sa likod ng kontrata. Malamig na napangiti si Ariel. Ang lahat ay may pagdududa na bumaligtad sa likod ng kontrata. Oo naman, ang taong kumakatawan sa Elegante Group, sa huli, ay si Richard. Iyon. Lahat ay natigilan sa katahimikan, hindi makapagsalita. Kabanata 108. Alam na alam nila na walang paraan na ang pirma ni Richard lang ang nandoon kung si Ariel ang nag-secure ng kasunduan. Gayunpaman, nahirapan pa rin silang paniwalaan. Si Richard ay isang sekretarya lamang na walang anumang business sense. Gayunpaman, nakuha niya ang kooperasyon ng WIC Group, at ang WIC Group ay kusang loob na nagbigay din sa kanila ng napakaraming benepisyo. Ito ay halos imposible. Wala na dapat nagdududa sa akin at sa kontratang ito, di ba? Mahinahong sabi ni Richard, na muling inilibot ang tingin sa lahat. Wala siyang magawa at hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili sa kanyang mga sinabi kanina at dumanas ng matinding panunuya. Gayunpaman, nagawa niyang patunayan ang kanyang sarili, inihagis ang kasunduan sa mga mukha ng lahat. Nakaramdam siya ng labis na tuwa. Mr. Wolf, nagbibiro ka siguro. Ang kasunduan ay walang alinlangan na totoo. Ang mga nakatataas ay lahat ay hindi ka pani-paniwalang awkward. Para silang sinampal sa mukha sa publiko. Nag-init ang kanilang mga mukha, at walang nang ahas na salubungin ang tingin ni Richard. Richard, hindi ako makapaniwala na kaya mo. Parang minaliit kita noon pa. Napangiti si Iris habang kumikinang ang mga mata. Bago yun, palagi niyang iniisip na walang anumang sangkap si Richard, at hindi kapaki-pakinabang pagdating sa negosyo. Kung si Richard ay hindi masyadong nag-aalala tungkol dito sa lahat ng kanyang mga tanong noong nakaraang gabi, hindi na niya ipapasali si Richard sa pagpupulong. Gayunpaman, ang mga resulta ay higit na lumampas sa kanyang mga inaasahan. Gumawa ng milagro si Richard. Naging dahilan para mag-iba ang tingin niya kay Richard. Napakaraming papuri iyan, Miss Young. Nagkataon lang na maswerte ako, Richard was incredibly spirited. Tuwang-tuwa siya na nakuha niya ang papuri at pagkilala ni Iris. Para sa kanya, basta para kay Iris, sulit ang kahit anong effort. At least, handa siyang gawin ang lahat. Ang swerte ay bahagi rin ng kasanayan. Kahit na hindi ko alam kung paano mo ito ginawa, representasyon pa rin ito ng iyong kakayahan. Maganda ang ginawa mo this time. Malaki ang naiambag mo sa kumpanya. Sisiguraduhin kong
Kabanata 108. Two Halves. Para gantihan ka ng maayos, tumanggo si Iris. Ito ang unang pagkakataon na pinuri niya ang mga kakayahan ni Richard. Sobra. Mr. Wolf, ang galing mo. Hindi mo lang na-secure ang kooperasyon ng Wick Group para sa kumpanya, nakuha mo pa silang bigyan kami ng 10% discount. Hindi ito isang bagay na hahangaan ng ibang tao sa iyong mga kakayahan. Tama iyan. Napakabata mo rin. Magiging haligi ka ng kumpanya sa hinaharap. Ikaw ay kailangan kay Miss Young. Ang lahat ng nakatataas ay puno ng papuri para kay Richard, sinusubukan ng kanilang makakaya na magbigay ng nakakabigay puri na mga ngiti. Lahat sila ay acting calm. Lahat sila ay may karanasang social climber. Dahil nakakuha si Richard ng isang malaking panalo para sa kumpanya at nakuha ang papuri ni Iris, ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Walang mawawala sa kanila na kumuha ng pagkakataong mapalapit kay Richard. Biglang nasa limelight si Richard. Para siyang naging superstar, nagniningning sa meeting R. Nang makita ang lahat ng iyon, si Michael ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang maasim na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakakuyong ng mahigpit ang kanyang mga kamao, at halos mabibitak ang kanyang mga ngipin sa sobrang pagkayam nito. Ang spotlight at lahat ng papuri ay tungkol sa kanya, ngunit ninakaw ni Richard ang lahat. Ang masama pa nito ay ang pag-iisip niya kung paano siya magpapakitang gilas sa harap ni Richard bago ito, ngunit ang mga talahan na yan ay lumiliko. Kabanata 109. Halatang halata ang naramdaman niya tungkol doon. Mr. Duval, natalo ka sa pastahan. Hindi ka dapat maging isang sore loser. May sasabihin ka pa ba? Napatingin si Richard kay Michael. Ako. Namutla si Michael, at lumubog ng husto ang kanyang ekspresyon. Sa mga bagay-bagay, kahit isang tulala ay masasabi na hindi lang siya natalo, ngunit pinunasan ni Richard ang sahig kasama niya. Batay sa taya, ang matatalo ay kailangang umalis sa kumpanya. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Pagkatapos ng lahat, napakahirap para sa kanya na umakyat sa mas mataas na ranggo ng kumpanya. Sa loob ng 2 taon, nag-effort siya at nagdusa ng husto. Walang paraan na kusang loob siyang umalis sa ganitong kaunos-lunos na paraan. Miss Young, nanalo si Mr. Wolf sa taya sa pagkakataong ito. Pero palabas lang ang taya. Hindi dapat seryosohin. Tiyak na hindi natin mapapaalis si Mr. Duval sa kumpanya dahil sa isang biro. Tama iyan. Malaki ang naiambag ni Mr. Duval sa kumpanya sa mga nakaraang taon. Grabe ang effort niya. Sa tingin ko dapat na nating kalimutan ang tungkol sa taya. Ang ilan sa mga nakatataas na mas malapit kay Richard ay sinubukang humingi bilang kapalit niya. Kalimutan mo na iyon. Kung si Richard ang natalo sa pagkakataong ito, sinubukan mo bang ipagtanggol siya? Pang-aasar ni Ariel habang nakatingin sa kanila ng masama. Iyon. Ang mga nakatataas ay pinatahimik ni Ariel. Miss Young, tama sila. Banibiro ko lang si Mr. Wolf kanina. I didn't mean anything by it. Pinakapal ni Michael ang kanyang balat habang sinusubukan niyang mag-isip ng paraan para iligtas ang kanyang sarili. Kahit na nakakahiya na sumalungat sa kanyang salita sa harap ng napakaraming tao, mas mabuti pa rin na itaboy sa kumpanya. Napakawalandiya. Napangisi si Ariel. Dapat tanggapin na lang ng isang natalo ang pagkatalo. Si Michael ang unang nagmungkahi ng taya, ngunit sinubukan niyang iwasan ang mga kahihinatnan ng taya. Hindi siya kumilos tulad ng isang lalaki sa lahat. Kabanata 109. Two Halves. Tumingin siya kay Michael nang may pang-aalipusta. Mr. Duval, dahil lahat ay nagsisikap na tumulong sa iyo, ituturing kong biro ang taya na ito. Gayunpaman, ang katotohanan na palagi kang nagdududa at nangungutya kay Mr. Wolf ay nananatili pa rin. Hindi may kakaila. Kung humingi ka ng tawad sa kanya sa harap ng lahat, I'll let the matter rest. Mahinahong sabi ni Iris. Si Michael ang direktor ng departamento ng pagbebenta. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa.
Higit pa rito, marami siyang nakipag-ugnayan sa kumpanya sa loob ng 2 taon. Hindi siya handang sipain ng isang taong kasing talino ni Michael para sa isang maliit na taya. Ito. Miss Young, ikaw. Tumingin si Richard kay Iris na hindi makapaniwala, nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang kalungkutan tungkol sa ito. Ito ay hindi tulad ng siya ay may ilang napakalaking sama ng loob laban kay Michael, o nakailangan niya Michael sa labas ng kumpanya. Kaya lang hindi niya nagustuhan ng tila kakampihan ni Iris si Michael. Tuwang-tuwa si Michael. Walang paraan na susuko siya sa ganoong magandang pagkakataon. Nagmamadali siyang humingi ng tawad kay Richard, Mr. Wolf, before was my fault. Hayaan akong humingi ng tawad. Mr. Daval, kailangan mo man lang umarte na parang humihingi ka ng tawad. Maging mas sincere. Malamig na sabi ni Iris. Oo. Mr. Wolf, pasensya na po, kinagat ni Michael ang kanyang mga ngipin at yumuko ng malalim sa harapan ni Michael. Richard. Whatever, since sabi ni Miss Young, let's let things rest right here. Sana alam mo kung ano ang gagawin sa Fu. Sa pagtingin sa mahabang mukha ni Richard, si Iris ay parehong nadismaya at napatawa. Opisyal kong inanunsyo na ang aming kumpanya ay nakakuha ng partnership sa Wheat Group. Lahat, siguraduhin lang na tumutok ka sa pagtalakay sa plano para sa ating partnership sa Wheat Group. Kabanata 110. Miss Summers, tulungan mo akong magsagawa ng pagpupulong sandali. Subukang mabilis na magtatag ng direksyon para sa partnership na ito. Pagkatapos noon, huminto sandali si Iris habang nakatingin kay Richard, Mr. Wolf, samahan mo ako sa opisina. May itatanong ako sa iyo. Oh, I understand, mahinang sagot ni Richard bago niya sinundan si Iris papasok sa opisina nito. Sa opisina, sinenyasan ni Iris si Richard na maupo sa sofa. Nang makita niya kung gaano kasiraan ng loob si Richard, hindi niya naiwasang mapangiti ang mga labi. Ano? Galit ka ba sa akin? Hindi ako. Sinabi ni Richard na hindi, ngunit halata sa sinuman na hindi siya masyadong masaya. Alam kong galit ka dahil kinampihan ko si Michael, pero ako ang presidente ng kumpanya. May considerations ako. Bahagyang napangiti si Iris sabay upo sa tabi ni Richard, noong nakipagpustahan ka kay Michael, ako ang pinakiusapan na maging saksi. Alam mo ba kung bakit hindi ako pumayag noon? Bakit? Natagpuan din ito ni Richard na kakaiba, sa wakas ay naalala na hindi pa kinilala ni Iris ang taya. Gusto kong makasigurado na may paraan ka. Nag-aalala ako na baka matalo ka. Ngumiti si Iris, to be honest, kahit ikaw ang natalo sa pagkakataong ito, hindi rin kita pinaalis sa kumpanya. Ikaw ba? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Tumingin si Iris kay Richard na may kumikinang sa kanyang mga mata. Sinadya niyang protektahan si Richard, ngunit hindi niya inasahan na napakahusay ni Richard kaya gumawa siya ng isang himala. So yun ang nangyari. Naaninag ni Richard ang hindi maipaliwanag na kaligayahan sa kanyang puso. Nalaman niya na ang unang layunin ni Iris ay protektahan siya. Ang galit sa puso niya. Agad na nawala. Galit ka pa rin ba sa akin? May maling ngiti sa mukha ni Iris. Hindi naman, pero na-misunderstood kita. Pulang-pula ang mukha ni Michael, ngunit hindi yun dahil sa galit. Sa halip, nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Kabanata 110. Two halves. Ngumiti si Iris habang iniiba ang paksa at sinabing, Richard, curious ako. Paano mo nakuha ang kooperasyon ng Wheat Group? Ano ba talaga ang nangyari? Ganito talaga. Sinabi sa kanya ni Richard ang lahat tungkol sa pagliligtas niya kay Bernard sa hardin. Hindi ako makapaniwala na ang iyong mga kasanayan sa medikal ay napatunayang kapaki-pakinabang. Laking gulat ni Iris. Alam niyang alam ni Richard ang gamot. Gayunpaman, palagi niyang iniisip na si Richard ay may kaunting pangunawa sa medisina at nailigtas lamang niya ang kanyang lolo sa hindi swerte. Gayunpaman, tila hindi lamang niya minamaliit ang mga kakayahan ni Richard kundi ang sa kanya. Medical skills din. Siyempre, ang aking mga kasanayan sa medikal ay napakahusay. Natutuwang sabi ni Richard. Matapos ang napakaraming pinagdaanan,
nagkaroon siya ng higit na pagtitiwala sa kanyang mga kasanayang medikal at sa mga sinaunang manual sa kanyang isipan. Hindi na siya nagkulang sa tiwala gaya ng dati. Sige, alam kong magaling ka. Hindi mo kailangang magbusina ng sarili mong sungay. Inilibot ni Iris ang kanyang mga mata kay Richard, sa pangkalahatan. Ang kasunduang ito ay salamat sa iyo. Tell me, anong reward ang gusto mo? Gusto mo ba ng promosyon o mas mataas? Sweldo. Ayoko ng alinman yan, umiling si Richard. Marami pa siyang pera sa account na iyon, kaya hindi na niya kailangan sa sandaling iyon. Walang halaga sa kanya ang mga promosyon o increment. Kung gayon ano ang gusto mo? Laking gulat ni Iris. Kung pwede lang, gusto kong magpahinga ka sa weekend. Huwag mong ubusin ang iyong sarili. Sobra. Gusto kitang isakay sa aking bisikleta para makapagpahinga.